Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Pasalamatan at papurihan natin ang Diyos sa linggong ito na tayo Kanya muling tinipon bilang isang sambayanan, bilang isang pamilya. Sa banal na hapag ng ating Panginoon, tayo Kanyang hinihimok upang tayo ay magkaisa, upang tayo ay manalangin para sa isa't isa, para sa kaligtasan ng bawat isa, para sa kagalingan ng mga may karamdaman, para sa mga dumaranas na matinding suliranin sa buhay. Pagdasal natin ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, lalo tigit ang mga nangangailangan ng panalangin. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sandali muna nating pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Buong kababaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. O kami, Kristo, kaawaan mo kami, Panginoon, kaawaan mo kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong binyagan ng Mesiyas sa Ilog Jordan, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo, at sinabi mo ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo, ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristo kayon at magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. May nahon at banayad kung siya'y magsalita, at hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap, di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumatawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Basbas ng kapayapay sa bayan ng puong mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya'y dakila at marangal ang kanyang ngalan. Ang puon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatang. Sa gitna ng karagatan, tinig niya ay naririnig. Sa laut ng karagatan, hindi ito nalilingig. Sa gitna ng karagatan, tinig niya ay naririnig. Sa laut ng karagatan, hindi ito nalilingig. 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 Sa laut ng karagatan, hindi
Kapag nangusap ng puon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas. Kaya't mga nasa templo'y sumisigaw nagagala. Panginooy papurihay, ganito ang binibigkas. Siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman, na namumuo siya roon bilang hari walang hanggan. Basbas ng kapayapay sa paya ng puong mahal. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Hudiya na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Ang salita ng Diyos. Ang lahat po ay magsitayo bilang pagbubunyi sa mabuting balita ng Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas. At ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin. At hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nanalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsiupo. Sa inyo pong lahat at sa mga nakikisa sa ating live streaming, lalo tigit ang tinig at ilaw ng Panginoon Covenant Community. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga po, Padre. Siguro sasang-ayon po kayo sa akin sapagkat meron kayong karanasan sa inyong mga apo o kaya mga anak nung maliliit pa sila. Di po ba nakakatuwa kapag sanggol pa lang ang isang bata? Ang sarap kurutin ng pisngi, lalo na kapag ang bintog ng pisngi, no? Tapos ang tangos ng ilong, no? Tapos may dimples, nakakatuwa sa ating paningin. O nakakagiliw ang isang batang sanggol. Pero bakit kaya, ano yung talagang nagpapasaya o nagbibigay sa atin ng tuwa, ng ngiti sa mga bata, sa presensya ng mga bata? Hindi lang daw yung kanilang physical appearance, kundi lalo tigit yung kanilang puso. Yung puso na busilak, yung puso na inosente, yung puso na talagang wala pang musmos, yung puso na mapagpakumbaba, mababa ang kalooban. Yun yung talagang nagbibigay sa atin ng kasiyahan sa isang bata. Kamahal-mahal ang isang bata kapag merong ganong katangian, disposition ng puso, napaka-giliw, nakakatanggal ng stress, ng problema kapag tayo nakikipaglaro sa mga bata. Mga minamahal kong mga kapatid, ang ating pong pagdiriwa ngayon para sa kapistahan ng pagbibinyag kay Jesus. Ito ay nagpapaalala sa atin ng ating katangian bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano, na tayo ay binyagan. At ang pagiging binyagan natin, merong katangiang hinahanap sa atin ng Panginoon. Yun ay ang kababaan ng kalooban. Ang isang taong mababa ang loob, ang isang taong may puso na kumikilala sa Diyos, yun ang inaasahan sa atin at yun ang hinahanap sa atin. Marunong kumilala sa nagmamay-ari ng ating buhay. Marunong kumilala sa Diyos na gumagawa sa atin ng kabutihan. Si San Juan Bautista ay
nagpamalas ng kanyang kababaan ng kalooban sa harap ng mga tao. Binanggit niya na hindi siya karapat-dapat na magkalag ng tali ng panyapak ng Panginoon sapagkat siya isinugo lamang para ihanda ang daraanan ng ating Panginoon. Hindi siya ang magbibinyag sa apoy at sa Espiritu. Hindi siya ang Mesiyas. Si Juan Bautista ay naparito para magbinyag sa tubig, para mag-anyaya, himukin ng mga tao na magbalik loob sa Diyos, magsisi sa kasalanan. Yun ang purpose ni Juan Bautista at alam niya sa sarili niya na hindi siya ang tagapagligtas, hindi siya ang Diyos, hindi siya ang Mesiyas. May kababaan ng kalooban. Ang binyag ay, alam natin, nag-aalis ng kasalanang mana. Si Jesus ay bininyagan. Si Jesus ba ay may kasalanang mana? Walang kasalanang mana si Jesus. Pero bakit siya'y nagpabinyag? Para gawing banal ang sakramento, ang binyag. At tayo ay makiisa sa kabanalan ng Diyos. Para makiisa tayo sa buhay ng Diyos. Si Jesus ay nagpakababa, nagpabinyag upang ipakilala ang kadakilaan ng Diyos. May magandang binanggit sa Ebanghelyo nung binyagan si Jesus sa Ilog Jordan. Ang tinig na nagmula sa langit, nagmula sa Ama. Ang sabi ng Diyos, ikaw ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Sa bisa ng binyag, tayong lahat ay naging anak ng Diyos. At tayong lahat ay minamahal ng Diyos. Tayong lahat ay kinalulugdan ng Diyos. Pero ano yung tunay na nagpapaging dapat sa atin para tayo ay mahalin ng Diyos, para tayo ay kalugdan ng Diyos? Ano yung isang bagay na hinahangaan sa atin ng Panginoon at hinahanap sa atin ng Panginoon? Yun ay yung ating kababaan ng puso, ng kalooban. Lagi tayong kumikilala sa Diyos. Lagi tayong lumalapit sa Diyos. Umaamin tayo sa ating mga pagkukulang, sa ating mga kasalanan. Kinikilala natin yung ating kahinaan, yung ating karupukan at kasalanan na nagawa sa Diyos. Kinikilala natin ang kabutihan ng Diyos na wala tayong magagawa kung wala ang tulong at awa ng Diyos. Marunong kumilala, marunong magpakababa. Di po ba kamahal-mahal ang isang taong mababa ang kalooban? Ang sarap pakisamahan ang isang taong marunong kumilala sa kanyang pagkakamali, marunong tumanggap sa kanyang kasalanan, ang taong mapagmataas, ang taong palalo ang isipan, ang taong ang tingin sa kanyang sarili ay napakataas, nakakainis, nakakasura. Parang ayaw nating kasama sapagkat hindi siya marunong tumanggap, hindi siya marunong kumilala sa dapat niyang kilalanin, sa dapat niyang aminin, sa dapat niyang tanggapin sa kanyang buhay. Lalo tayong kalulugdan ng Diyos. Lalo tayong mamahalin ng Diyos kung marunong tayong kumilala sa Kanya. Kung marunong tayong lumapit sa Kanya. Kung marunong tayong tumanggap sa ating mga pagkakamali. Kung marunong tayong umamin sa mga pagkakasalang ating nagagawa. Kaya ang palaging paanyaya sa atin ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Hindi lang yung mga nabibigatan sa kanilang pasanin, kundi lalo tigit yung nabibigatan sa kanilang mga kasalanan. Sapagkat dapang-dapa na sila sa kanilang kasalanan, kung kaya naman, hindi na sila makatunghay sa Diyos. Katulad ng isang publikano na pumasok ng templo, hindi siya makatingin sa Diyos sapagkat siya'y makasalanan. Di tulad ng isang Pariseyo na itinataas niya ang kanyang sarili.
na hindi siya umaamin na ang sabi niya siya'y walang kasalanan. Pero tayong lahat, mga minamahal ko mga kapatid, wala tayong maitatago sa Diyos. Wala tayong maikukubli sa Diyos. Ang tanging may pagmamalaki lamang natin sa Diyos ay yung tayo ay lumapit sa Kanya, humingi ng tawad, patuloy na kumilala sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang tulong at awa na araw-araw niyang ibinibigay sa atin. Ang Kristong nagpapasan ng krus ay nagpapaalala sa atin kung papaanong siya'y nagpakababa at akuin ang kasalanang hindi naman niya ginawa, naghirap, nag-alay ng buhay para sa ating lahat. Larawan ng pagpapakumbaba ang ipinapakita ng Kristong nagpapasan ng krus. Hindi lang para sabihin ang paghihirap natin, ang pagsubok natin, ang pagtitiis natin, merong tagumpay, merong kaluwalhatian, kundi ipinapaalala ng larawan ng Kristong nagpapasan ng krus ay ang kapakumbabaan. Umaako. Nagpapaubaya. Nag-aalay. Kumikilala. Mga kapatid, nawa po sa linggong ito, huling linggo ng panahon ng Kapaskuhan, sapagkat bukas ay pasisimulan natin ang panibagong season sa liturhiya ng simbahan. Papasok po tayo sa ordinary time o panahon ng sangtaon o karaniwang panahon. Pinasimulan ang karaniwang panahon sa Public Ministry of Jesus. Kaya bukas po, simula bukas, ang mga pagbasa ay patungkol sa pagmiministeryo ng ating Panginoon, sa paggawa ng kababalaghan, sa pagpapadama ng malasakit sa mga nagugutom, at sa iba't ibang misyon na ginawa ng ating Panginoon. Yun yung ordinaryong buhay, Public Ministry of Jesus. Pero ang lahat ng iyon ay nakaangkla doon sa kababaang loob na si Jesus ay dumating hindi para gawin ang kalooban niya, kundi para gawin ang kalooban ng Ama. Gawin at tupdin ang kalooban ng Diyos. Nawa, pagdasal po natin, tayo bilang mga binyagan, bilang mga Kristiyano, patuloy nating maialay ang ating sarili sa Kanya, sa Diyos, na siyang nagbibigay ng buhay, na siyang pinagmumulan ng lahat ng mga biyaya, na siyang nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Patuloy tayo maging mababa ang loob upang tayo mahalin lalo ng Diyos, upang tayo kalugdan lalo ng Diyos. Masarap mahalin ang taong mapagpakumbaba. Masarap kalugdan ang taong marunong kumilala at tumanggap sa kanyang kahinaan, sa kanyang sarili, sa kanyang estado ng buhay. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Sama-sama nating ipahayag ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Kay isang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ang nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Kristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ni Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato. Namatay at inilibing.
Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Sa kabistahan ng pagbibinyag sa Panginoon, nang ipinakilala siya bilang minamahal na anak ng Diyos, pagsumamo tayo sa Aba habang taglay ang pusong puspos ng tiwala sa kanyang kagandahang loob. Ang sagot sa mga panalangin, Panginoon, turuan mo kaming tumalima sa iyong minamahal na anak. Panginoon, turuan mo kaming tumalima sa iyong minamahal na anak. Upang ang simbahan na binubuo ng mga bininyagan ay pukawin ng banal na Espiritu para magpatotoo kay Heso Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming tumalima sa iyong minamahal na anak. Upang ang lahat ng hindi pa kumikilala kay Jesus bilang minamahal na anak ng Diyos ay magbukas ng puso at manalig sa magandang balita ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming tumalima sa iyong minamahal na anak. Upang ang mga tao sa buong mundo ay magtakwil sa pagkamuhi at dahas para maghari sa lahat ng dako ng kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming tumalima sa iyong minamahal na anak. Upang ang mga tatanggap ng binyag sa taong ito ay maging aktibong kaanib ng katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming tumalima sa iyong minamahal na anak. Upang ang mga may sakit, nalulumbay, may hina, at hindi makalabas ng tahanan ay aliwin ng kalinga ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming tumalima sa iyong minamahal na anak. Upang ang mga kasapi ng pag-ibig sa kapwa at tagapagtaguyod na responsableng mass media ng VM-FM Spirit 103.9 at Bulletin Lucentino at ng mga programa ng Balikhandog ay mapuno ng pag-asa sa gitna ng pagtitiis. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming tumalima sa iyong minamahal na anak. Upang ang mga yumaong kaanib ng pag-ibig sa kapwa at lahat ng lumisana sa mundong ito ay magtamasa ng walang maliw na kapayapaan sa piling ng may kapal. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming tumalima sa iyong minamahal na anak. Sa katahimikan ng ating puso, ibulong natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Makapangyarihang Aba, buksan mo ang kalangitan at ibuhos ang iyong Espiritu sa iyong sambayanang nagdidipon ngayon sa panalangin. Pagpanibaguhin mo sa amin ang grasya ng aming binyag, nang sa gayoy masalamin sa amin ang larawan ng iyong binamahal na anak na Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Sa mga magsisipag-alay po, maaari na po kayong humanay sa gitna. Maraming salamat po.
lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak. Tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa Kanya'y lumukob, nawaring kalapating tagapagtaguyod. Tinanghal siyang Mesiyas namin at iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ang iyong kangalan, banal ang iyong kaharian, langit, lupa'y pagpuray sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagbulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mo tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Kristo na nag-utos si pagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkatulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, dumatapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na'y bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipabunyi natin, ipahayag nating lahat ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin ay nagligtas, kaya hindi ng kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon ay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang mga handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng ina ng Diyos sa mahal na Birheng Maria, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, ng mga martir, kaysa ni San Fernando at ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kaysa kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Medrey, ang aming Obispo Emerito Emilio, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan, na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Amen.
Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka sa pasa amin, sundin ang loob mo. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Yesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Sa pagsasama po ito ang magandang. Sa Kristo ang magandang.
Ang lahat po ay magsiluhod. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papapalad tayong inaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Patuloy po nating suportahan ang second collection. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan. Sa matapat naming pakikinig sa iyong anak, naming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.